Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw pong ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Apostol Santiago. Nung una, siya'y nakilala bilang ambisyoso dahil kasama ng kanyang kapatid, gusto niyang makaupo sa tabi ng ating Panginoon sa kaharian ng Diyos sa kalangitan. Pero bandang huli, pinakita ni Apostol Santiago na malakas ang kanyang loob. Humarap siya sa pag-uusig. Siya'y isa sa mga unang apostol na namatay para sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Lahat tayo ay may kakaunti na kamatayan na nararanasan sa ating buhay. May namamatay paunti-unti dahil sa kanilang mga utang. May namamatay dahil sa kanilang lungkot dahil sila ay iniwan ng kanilang minamahal. Maaaring marami din sa inyo namamatay paunti-unti dahil sa kanilang sakit. Kaya naman sa banal na misang ito, lumapit tayo, humingi tayo ng dasal, panalangin, tulong kay Apostol Santiago. Nakamukha niya manatili tayong malakas, matibay, matatag sa harap ng ating mga kanya-kanyang paghihirap, pag-uusig at pagsubok sa buhay. Ang lakas ay nanggagaling sa Diyos. Si Apostol Santiago ay nanatili sumusunod sa likod ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman nalampasan niya anuman ang hirap ng kanyang buhay. Kaya tayo ay bumabalik sa banal na misa, nagpapakumbaba para muli nating tanggapin ang banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagkain ng ating buhay. At para tayo ay maging karapat-dapat makatanggap sa Kanya, tayo'y magpakumbaba, humiling muli ng Kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. awan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong laana, Panginoon Diyos,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Pagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubos ang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawan may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman ko ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila. Anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasayat natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yaong mga nagsihayot dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Alleluia, 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 Alleluia.
Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Anong ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupo katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatihin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sinong mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Sa halip ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Pwede po bang pakisabihan nyo, katabi nyo, God is good. Sobra-sobra. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pong isang napakagandang kasabihan. Ang sabi po, you don't just wake up one morning and become a butterfly. Ang ganda po, no? Pagmunihan nyo yan. I-reflect nyo ang kasabihan na yan. Hindi naman basta-basta kagising sa isang umaga na isa ka ng paru-paro. Ano pong ibig sabihin nito? Bago lumipad ang paru-paro, dumadaan muna yan sa pagiging uod. Hindi po ba? Gumagapang muna, kumakain ng mga dahon, nagtatago sa isang pukun. At para bang dadaan muna sa kamatayan ang paru-paro bago ito magkaroon ng mga pakpak, bago ito makalipad. Hindi po ba? Kapatid, isang napakagandang paalaala para sa atin lahat. Ang paglaki, ang paglago at ang pagbabago ay hindi himala. Ito po ay proseso. Wala talagang instant sa buhay. Kahit naman po itong mundo na ating kinagagalawan, ilang thousands of years po yang ginawa. Ilang libo-libong taon ang ginugol para mahubog ang ating planeta. Di po ba? At ganyan din po sa ating karanasan. Kung gusto mo ng medalya, mag-training ka. Kung gusto mo ng diploma, mag-aral ka. Kung gusto mong sumeksi, magkaroon ng six-pack, mag-diet ka. Gusto mo bang gumanda? Gusto nyo po bang gumwapo? Ngumiti kayo. Tignan nyo nga, mga katabi nyo, nakangiti ba? Kahit mahirap ang buhay, smile. Dahil ang pagngiti, nakakaganda. Libre lang po ang pagngiti. Hindi po ba? Smile para gumanda ka, gumwapo ka. At kung gusto nyo po ang langit, magpasan ka muna ng krus. At ito po ang tinuturo sa atin ng ating mabuting balita.
si Santiago at si San Juan, kasama pa nila ang kanilang nanay, lumapit sila kay Jesus. At tinanong sila ng ating Panginoong Hesukristo, anong hinihingi nyo? Nag-request sila, Panginoon, pwede po ba makaupo kami kasama nyo sa inyong kaharian, isa sa kaliwa, isa sa kanan? Sa madaling salita, gusto nila agad magkapwesto. Gusto nila agad ng karangalan. Gusto nila agad ng korona. Pero ano ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo? Napakaganda. Can you drink the chalice that I am going to drink? Parang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, gusto nyo ba ng korona? Handa ba kayo sa krus? Kung gusto nyo ng tagumpay, dapat handa kayong magsakripisyo. Kung gusto nyong lumipad, dapat handa kayong dumaan sa pagiging uod muna. Mga kapatid, napansin niyo po ba? Hindi naman sinabi ni Jesus, mali ang mangarap maging dakila. Hindi naman po masama ang umangat sa buhay. Hindi naman masama ang maging successful. Ang mali ay yung naisin mo yung bunga, pero ayaw mo ng ugat. Ang masama ay yung gustuhin mo, yung destinasyon, pero ayaw mong maglakbay. Kaya kung nagmamadali kang magtagumpay, may 3 aral, paalaala si Santiago Apostol sa atin ngayon. The first lesson is, don't forget, don't rush the process. Unawain nyo, ang kukun ay hindi po parusa para dun sa uod. Ang kukun ay paghahanda. Minsan kasi, meron iba sa atin nagtatanong, Lord, bakit ang tagal-tagal naman? Bakit kaya hindi ako agad gumagaling? Bakit kaya hindi agad dumarating yung blessing? Bakit ang dami kong problema? Ang sagot ng Diyos ay maaring hindi kita pinaparusahan. Hinahanda lang kita. Remember this, God prepares the person before He provides the position. Bago niya ibigay yung pwesto, ihahanda ka muna niya kung kakayanin mo ito. Amen? Kung ibibigay ng Diyos yung mataas na posisyon sa taong mababa, masama ang kanyang karakter, masisira lang siya. Hindi po ba? Halimbawa, bigyan mo ng sasakyan yung inyong anak, pero hindi pa naman siya marunong magmaneho. Ano po mangyayari? Makakadisgrasya siya, makakabangga siya. Di po ba? Bigyan mo ng pera yung taong hindi naman talaga nagsipag, nagtrabaho, nagpagod. Ano mangyayari? Lalaki ang ulo niya. Magyayabang yan. Magiging magastos. Baka magbisyo pa. Hindi po ba? Gawin mong agad boss yung isang empleyado kahit na wala siyang kaalaman, wala siyang karanasan. Baka malugi yung negosyo. Mga kapatid, bago ka palakihin ng Diyos, palalalimin muna niya yung ugat mo. Amen? Pangalawa, remember this. Greatness is not about the position. It is about the service. Napakaganda po ng sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Whoever wishes to be great among you shall be your servant. Alam niyo pong problema na napakaraming tao ngayon. Gusto nila agad yung sumikat sila. Pero wala naman silang ambag sa iba. Marami ang gustong maging boss. Kakaunti ang gustong magsilbi. Marami ang gustong maging leader, pero ayaw muna nilang maging servant. Remember this. The measure of greatness is not how many people serve you, but the true measure of greatness is how many people that you serve. Kapag yumayaman kayo, maraming mga mata na nakatingin sa inyo. Hindi po ba? Binabantayan ka, na-insecure sa'yo, naiinggit sa'yo. Ano yung dasal nila? Sana bumagsak ka. Hindi po ba? Sana mabigo ka. Ganyan talaga. Pero pansinin niyo po ito. Kung habang umaangat ka, habang yumayaman ka, habang nagtatagumpay ka, nananatili ka mapagkumbaba, anong nangyayari? Oo, mayroong mga taong nakatingin sa'yo. Oo, mayroong mga taong nakabantay sa'yo. Pero pag nakikita ka nila, nagpapasalamat sila. Masaya sila at pinagdarasal kanila na sana
humaba pa ang buhay mo. Di po ba, my dear friends? Don't ask God to make you great. Ask God to make you useful. At kahit na meron po kayong sakit, you can still be useful. You can still be significant. Kahit na kayo po ay nasa inyong mga higaan, nasa bahay. Ano po ang maitutulong nyo? Yung panalangin nyo. May oras kayo. Gamitin nyo yung oras nyo. Pagdasal nyo yung pamilya nyo. Habang nilalabanan nyo yung sakit nyo, gamitin nyo yung oras na yan. Kayo po ang magbigay ng lakas na loob sa pamagitan ng panalangin nyo dyan sa mga minamahal nyo. The true success is measured not by how high you climb, but true success is measured by how many people that you lift up. Tandaan nyo yan. Ang tunay na matagumpay na tao, hindi yung nakarating sa tuktok. Yung tunay na matagumpay na tao, siya yung tumutulong para ang iba ay makaangat at makarating sa tuktok. Third and last, remember that every butterfly has a cross called a cocoon. Kapag hindi pa lumalabas yung uod dun sa cocoon, binuksan mo na yan. Anong mangyayari? Mamamatay po yung butterfly dun sa loob. Bakit po? Kasi kailangan po nung butterfly na paghirapan niya yung paglabas niya para tumatag, tumibay yung kanyang mga pakpak. Kung aalisin mo yung hirap, inaalis mo din yung lakas. Mga kapatid, marahil po kayo ay nasa cocoon pa. Meron kayong problema sa pamilya, meron kang sakit, meron kayong mga kabiguan, meron mga taong naninira sa inyo, nakakasakit sa inyo. Pero huwag niyong isipin kapag dumadaan kayo sa mga hirap na yan, na iniwan na kayo ng Diyos. Baka sa pamagitan ng hirap mong yan, diyan ginagawa ng Diyos ang iyong pakpak. Tingnan niyo po si Santiago. Nung una, humingi po siya ng trono. Pero bandang huli, binigay niya ang buhay niya. Nung una, gusto niyang maging dakila. Pero bandang huli, natutunan po niyang maglingkod sa iba. Nung una, korona ang naiisip niya. Pero bandang huli, ang krus na ang niyakap niya. At dito po, siya'y tunay na naging dakila. Hindi dahil naupo po siya sa kanan ni Jesus, kundi dahil sinundan niya si Jesus hanggang dulo. Ang kadakilaan sa Diyos ay hindi nasusukat sa kayamanan sa iyong nakamtan. Nagiging dakila ka sa pamagitan ng tulong ng Diyos kapag malapit na malapit ka sa Kanya. Mga kapatid, kung gusto mong maging paro-paro, huwag mong kamumuhian ang kukun mo. Kung gusto mong magtagumpay, huwag mong takasan ang iyong proseso. Kung gusto mong magkaroon ng korona, huwag mong iiwasan ang iyong mga krus. Remember, my dear friends, the cocoon may be uncomfortable and yet it is always necessary. Minsan, yung mga nagbibigay sa atin ng hirap, yan talaga ang kailangan natin. Minsan din, ang pinakamahirap na yugto ng iyong buhay, yan pala ang lugar kung saan pinapatibay ka ng Diyos. Diyan niya binubuo ang iyong pakpak para ikaw ay makalipad paakyat sa Kanya. Kaya huwag kang mainip, huwag kang magreklamo, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung pakiramdam mo, mabagal ang pagbabago, bago palakihin ng Diyos yung bunga mo, palalalimin muna niya ang ugat mo. Bago ka paliliparin ng Diyos, tuturuan ka muna niyang magtiis. Bago ka maging paru-paro, ikaw ay huhubugin muna niya. Papadaanin ka niya sa proseso ng pagiging uod. Always trust God's process. Dahil ang Diyos ay hindi lang po gumagawa ng mga magagandang bunga. Gumagawa din siya ng mga tao na handa na magdala sa mga bungang ito habang buhay. Magpatulong po tayo, tingin natin ang dasal ni Santiago. Naway tayong lahat maging malakas tayo sa gitna ng ating mga hirap, hapdi ng ating karanasan. Pasalamat tayo dahil kamukha ni Santiago.
tayo ay hinuhubog na, tinutulungan na, at ginagabayan ng Diyos na maging mas mabuti, maging mas banal, ngayon hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lingkod ng simbahan, naway gampanan ang kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway makatupad sa kanilang tungkulin ng may katapatan at pag-aalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas loob, natutugon sa tawag para sa pagpapari at buhay relihiyoso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos, aming Ama, tulungan nawa kami ng mga panalangin ni Santiago sa paglalapit namin sa iyo ng aming mga kahilingan. Nawa ang paglalakbay namin ito sa buhay ay mamukod sa paglilingkod sa iba. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing pinag-utos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito sa kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong kinalugod, upang sa mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, tinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ay tagapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel ay sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto nga ni Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayon sa kapistahan niyang masaya kaming nakinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayaan ko po kayo na ilagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib. Sabay-sabay po natin dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands. For I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence.
love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother, Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio o Petralcina, Pray for us. muli po, in behalf ng aming parokya, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng nakadalo ng ating healing mass ngayong araw. Maraming salamat po at kami nagpapasalamat palagi sa mga walang sawang sumusubaybay sa inyo kahit na online. Pinagdarasal po namin ang inyong mga intention, lalong-lalo na para sa mabilis na kagalingan para sa ating mga may sakit. Pero para mas lumakas pa po kayo, tandaan niyo po ang napakahalagang aral ngayon pong araw. Na hindi naman agad-agad kagising mo, ikaw ay isang paru-paro na. You don't just wake up one morning and you have become already a butterfly. Ang pagiging paru-paro po ay nangangailangan ng proseso. At kailangan ng kukun. Medyo mahirap. Kala mo ikaw ay namamatay, pero yung kamatayan na yon ay kasama para sa iyong pagbabago, para matanggap mo ang grasya na para sa iyo. Pero habang ikaw ay naghihintay, kahit na ikaw ay nahihirapan, anong mabuting gawin? You serve. If you are waiting for a grace, do what servers do. Serve. Total, naghihintay ka na rin na gumaling, maglingkod ka. Paano? Pagdasal mo, mga minamahal mo. Naghihintay ka na sagutin na ng Diyos, bigyan ka ng bisa, mag-involve ka sa simbahan. Di po ba? Naghihintay ka magbago yung ugali ng iyong asawa, pagpatuloy mo yung iyong pag-aaruga, pagkalinga sa iyong pamilya. Because when you serve, you become the greatest in the eyes of God. Kinalulugod ng Diyos yung mga kamukha niya. Sino mga kamukha ng Diyos? Yung mga nagpapakumbaba, yung mga naglilingkod sa iba, kahit na sila'y nahihirapan. At huwag kang mag-alala, kapatid, dahil dyan sa iyong kukun, dyan sa kadiliman ng iyong buhay, dyan binubuo ng Diyos ang iyong pakpak. Doon sa kadiliman, doon binabago ng Diyos. Mula sa uod, nagiging magandang paru-paro. Kaya huwag mong isipin yung iyong sakit, yung iyong pagsubok, paghihirap, ay isang parusa. Yan ay paghuhubog, paghahanda, dahil gusto ng Diyos ang isang mas mabuti, mas magandang buhay para sa iyo. Kaya anong magandang dasal ngayong araw? Lord, help me to trust the process. Tulungan mo ko, Panginoon, magtiwala sa ginagawa mo sa aking buhay. At dyan mag-uumpisa, bibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos sa iyong puso. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. kay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.